I am not a dermatologist by profession, but I am a certified esthetician. As a beauty therapist, I would love to share my personal experience. Hello everyone! Welcome back sa ating channel again. So guys, ang akin namang ibabahagi sa inyo for today's video is our skin histology. So ano ang ibig sabihin guys ng skin histology? So itong skin histology guys, ito yung tinatawag na layer na ating mga skin. So ang skin natin is, it consists of 3 layers. So ang pinaka first layer ng skin natin, yan ang tinatawag na epidermis. Ang second layer naman ng skin natin, yan ang tinatawag na dermis. At ang pinaka third layer na ating skin is, yun ang tinatawag na subcutaneous layers. So, saan naman natin guys makikita ang epidermis? Ang epidermis guys is wala yun siyang blood supply. So, ibig sabihin, wala siyang supply ng dugo. Yung ating epidermis or yung pinaka-outermost or outer layer ng skin natin. So, ang example ng outer layer ng skin natin guys is ito. Itong surface na to, ito siya, yun ang tinatawag na outer or epidermis layer. So, ibig sabihin yung matouch natin or yung pinaka ibabaw ng skin natin, yan ang tinatawag na epidermis. Ang epidermis also, it also made up of 5 layers. So, itong epidermis guys, kahit na manipis lang siya tingnan, pero meron pa rin siyang 5 layers bago ang dermis. So, ang pinaka first layer ng epidermis is, ito yung tinatawag na stratum corneum. So, yung stratum corneum, ang activity or ang function ni stratum corneum, yung halimbawa guys, pag makikita mo, pag yung dry skin or yung flake, corn flakes or yung any dry skin, yun ang tinatawag na pill-like cells or yung halimbawa guys, di ba pag i-touch mo yung skin natin, pag medyo rough siya, yan siya ang tinatawag na stratum corneum. Kumbaga, yan na ang changes ng skin natin after tayo mag-exfoliation. So, yan ang tinatawag na stratum corneum. Ang pinaka-second layer ng epidermis is, yan ang tinatawag na stratum lucidum. So, ito naman ang tinatawag na transparent cells. So, saan naman makikita natin yung so, itong stratum lucidum, ang pinaka-example niyan is yung palad natin guys. Di ba ang palad natin is ano siya, transparent. Tapos yung paa din natin, yung ilalim ng paa natin. So, yan ang tinatawag na stratum lucidum. Kumbaga, yun ang tinatawag na transparent cells. So, ang pinaka-third layer naman ng epidermis is, yan naman ang tinatawag na stratum granulosulum. So, itong medyo may pagka-deep na to siya guys kasi dito na yung production ng keratin sa skin natin. So, medyo deep na siya. So, yung stratum corneum, yun mga nakikita natin yung, di ba, roughness ng skin natin. So, yun ang pinaka-first layer ng epidermis na tinatawag na stratum corneum. Ang pinaka-second layer again is stratum lucidum o tinatawag na transparent cells in which nakikita natin sa ating mga palad at saka sa ilalim ng ating mga yung pinakaano natin guys, paa natin. So, ang pinaka-third layer again is stratum granulosulum, which is the production ng mga keratin sa skin natin. And then, ang pinaka-fourth stratum spinosum. So, stratum spinosum in which yan na siya ang nagdi-divide sa skin natin. At ang pinaka-fifth is stratum germinativum.
So, medyo may pagkaano siya guys, mahirap bigkasin, pero yan ang pinaka-term ng ating skin layers, which is under ng epidermis. So, ito namang function ni stratum germinativum, yun yung guys ang nabibigay ng pigment sa ating skin, or yun yung ang nagpo-produce nanocytes or melanin sa ating skin. Kaya may mga skin na dark skin, may skin naman na fair, at may mga brown skin. So yun ang tinatawag na pigment ng ating skin, which is under pa din siya ng epidermis. So again, ano ang tawag ng skin layer na to? Ito yung tinatawag na stratum germinativum. So which is nagpo-produce again ng pigments or kulay sa ating mga skin. So ang second layer guys ng ating skin is yun yung dermis. So, ano naman ang under ng dermis? So, ang dermis is mayroon din yan siyang tatlong layers. So, ang dermis guys, ito yun ang pinaka-mid part ng ating skin. So, ang dermis, first layer ng dermis is papillary layer, which is after ng epidermis. Ang pinaka-second naman, reticular. Ang pinakasikat naman guys is ang reticular layer. So, itong reticular layers guys, doon na nagpo-produce yung collagen ng skin natin. So, first, ang epidermis, yung pinaka-third layer ng epidermis, which is ang stratum granulosum, which is under siya sa epidermis. So, yun naman siya, doon naman nagpo-produce yung keratin. So, ibig sabihin guys, ang dermis or ang keratin is sa first layer pala ng skin natin yan siya nagpo-produce, which is ang epidermis, which is ang collagen ng skin natin guys. Yun ang nabibigay ng structure ng skin natin para magiging para magiging like the straightener yun ng mga skin natin. Ang collagen guys, yun ang nagbibigay ng youthfulness sa mga skin natin. At yun din ang nagbibigay ng plumpness and youthfulness sa skin natin. So, under siya ng dermis, which is ang reticular layer. Ang pinaka-third naman guys ng dermis, third layer ng dermis, is ang tinatawag natin na elastin. So, ang elastin guys, siya yung nagbibigay ng elasticity sa skin natin. So, kung si collagen ay nagbibigay ng plumpness and youthfulness sa skin natin, ang elasticity naman guys, siya naman yung nagbibigay ng firmness and youthfulness sa mga skin natin. Kaya maganda ang combination ni keratin, ni elasticity, elastin, at saka ni collagen sa mga skin natin. So again guys, ang keratin is under siya ni epidermis, at which is ang stratum granulosum. So ang under naman ng dermis is yung si collagen, which is ang reticular layer. So ang pinaka sunod naman ni reticular layer, elastin. So ang elastin siya nagbibigay ng firmness at nagbibigay din ng youthfulness sa skin natin. So, collagen, plumpness, elastin is elasticity and firmness sa skin natin. So, again guys, ang pinaka-third layer o pinaka-last layer ng skin natin is yun ang tinatawag na subcutaneous layer. So, itong subcutaneous layer guys, ito na yung pinaka-third at saka ito na yung pinaka-base ng skin natin na tinatawag natin. So, mostly guys, ang blood supply at ang fat cells or adipose, ang subcutaneous guys, layers ng skin natin, because that is, it provides so, ang function naman ng fatty layer sa skin natin is, it gives contour, plumpness, tapos protection also, kasi pag
if you pag magbang yung skin mo guys is if you have a fatty skin, hindi kaagad mabubugbog yung bones natin or yung muscles natin because of the fat. And also the function of fats also sa skin natin is insulation. Ibig sabihin, insulation is it gives warm mga skin natin or in general sa katawan natin. So, guys, sana is may natutunan na naman po kayo sa aking video. And again, guys, see you again on my next video. And again, guys, ang skin or ano ibig sabihin ng skin histology, ang skin histology is yun ang tinatawag na layers ng mga skin natin. So, again, ang skin natin, it consists of 3 layers. Ano ang mga ito? Ito yung tinatawag na epidermis, which is the outermost layer of the skin. At ang epidermis, it consists also of 5 layers. And the second layers of the skin natin is ang dermis, which is, it consists of 3 layers, which has collagen. It can be found in the dermis, and also elasticity. So again, ang elasticity guys, or ang collagen, it gives plumpness and it gives also a youthfulness sa skin natin. Ang elastin again, yung nagbibigay ng elasticity and firmness sa mga skin natin. And the third layer is yung tinatawag na subcutaneous layer, which is andun yung production ng fats sa skin natin, which is ang fats is nagbibigay ng protection sa ating skin. It gives insulation and contours and plumpness sa ating mga skin. So again guys, thank you so much and see you again on my next video. Bye!